Panamere kapalit ng isang pabor. Tinanggap ito ni Van at pumayag na bigyan siya ng isang, ngunit tinanong kung paano niya ito dadalhin at ano ang gagawin niya sa mga palaso. Sumagot si Panamere na dadalhin niya ito sa isang kariton at dahil gawa sa bakal ang mga palaso ay kaya niya itong gawin, ngunit iminungkahi ni Kami na kumuha siya ng hindi bababa sa 2 mula rito. Upang maipaliwanag ay ipinakita niya ang kanyang katana at tinanong kung may espada ba siyang kayang sirain. Para kay Panamere ay hindi gaanong kahanga-hanga ang katana. Upang maipaliwanag ay ipinakita niya ang kanyang katana at tinanong kung may espada ba siyang kayang sirain. Para kay Panamere ay hindi gaanong kahanga-hanga ang katana, kaya kumuha siya ng ekstrang espada upang subukang sirain ni Kenshin. Sinabi niya na malaki ang naitulong nito sa kanya sa mga labanan, kaya kung masisira iyon ay isang malaking tagumpay at naghanda si Kenshin at sa isang iglap lamang ay naputol ang espada nang hindi nila napapansin. Namangha si Panamere at ipinaliwanag nilang ito ay isang espesyal na likha ni Van. Ikinwento ni Kami na gawa ito sa karaniwang bakal katulad ng mga palaso ng balista, subalit dahil si Van ang gumawa ay kaya nitong tumatagos sa 2 o 3 nakabaluting butiki, lalong namangha si Panamere sa detalye na iyon. Kaya humingi siya ng mas maraming palaso kay Van at pumayag naman ang ating binata. Nagpasalamat din siya kay Kin sa impormasyon, ngunit sa sandaling iyon ay dumating ang isang grupo na sumisigaw na tumakas sila, at nakita nating may isang dragon na lumabas mula sa kagubatan. Sinabi nila na samantalahin ang pagkakataon upang umalis habang inaabala nila ito, ngunit ayaw ni Van na ilagay sila sa panganib at gusto niyang harangin ang dragon, kaso nag-aalala siya para sa mga taga-nayon. Dito nakialam si Panamere at ipinaliwanag na darating pa rin iyon kaya't sinabi ni Van na gagamitin nila ang mga balista. Binanggit ni Panamere na lalaban sila sa isang dragon mula sa kagubatan na nasa katamtamang antas, kaya hindi ito nagbubuga ng apoy at inutusan niyang ihatid si Aret sa nayon at ang iba naman ay umakyat sa mga pader. Humingi ng paumanhin si Van kay Aret dahil sa takot na kanyang mararanasan. Pero kahit malakas ang mga dragon ay mayroon naman silang pinahusay na mga balista at kasama pa nila si Panamere, maaaring hindi nila mapatay ang dragon subalit hindi sila matatalo sa laban na ito. Nagtiwala si Aret sa kanya at binati siya ng good luck. Hiniling ni Van kay Teal na manatili kasama si Aret at tawagin si Dee at ang kanyang mga tauhan at dumating ang grupo sa nayon sa abot ng kanilang makakaya. Alam ni Van na mapanganib ang mga lumilipad na nilalang at mas lalala kung makapasok ito sa loob ng nayon. Inutusan niyang ihanda ang mga balista at huwag tamaan ang grupo, dahil kailangan muna nilang pigilan ang dragon na makalipad kaya't sinabi niyang tutukan ang mga pakpak, ngunit isa sa mga tauhan ang nadapa subalit sinabi nitong huwag silang mag-alala. Nang makita ang kasamahan na nasa panganib, sinubukan ng lahat na kunin ang atensyon ng dragon at nagawa nilang ilihis ang target nito at sumigaw si Sarah sa lahat na magtago. Ginawa nila iyon at nangakong hindi nila kailanman malilimutan ang kanyang sakripisyo. Lahat ng ito ay pinagmamasdan ni Van na agad nagutos sa mga balista na putukan ang dragon, ngunit wala ni isang atake ang tumama at dahil napakabilis ng dragon at nang hindi na nila alam kung ano ang gagawin, dumating si Panamere at inutusan silang ipaubaya sa kanya ang galaw ng dragon. Agad siyang lumikha ng isang napakalakas na bola na apoy at inihagis ito sa dragon na agad bumagsak sa lupa, kaso sandali lamang at nang makita ito ay napagtanto ni Van na nagkamali siya sa sobrang pagtitiwala matapos nilang mapatay ang mga nakabaluting butiki. Muling lumipad ang dragon at nagutos si Van na magpaputok at sa pagkakataong ito ay nagdulot sila ng sugat sa isang pakpak. Bigla niyang nakita na papalapit ang dragon at nagutos siya ng isa pang sabay na pagpapaputok, kaso lang ay naiwasan ng halimaw ang bawat palaso. Kasabay nito ay dumating si Nadi at ang kanyang grupo sa pader at nakahinga ng maluwag dahil ligtas sila roon, ngunit alam ni Van na hindi naligtas ang lugar na iyon at naisip nilang mas mabuting bumalik sa nayon. Ngunit sa sandaling iyon ay sumigaw si Panamere na siya ang magbibigay ng oras para sa kanila. Naghanda siyang muling maglabas ng apoy at naiwasan man ito ng dragon, hindi iyon naging problema para kay Panamere dahil kontrolado niya ang kanyang mahika. Inilipat niya ang apoy patungo sa katawan ng halimaw at napapabagsak niya ito sa lupa. Doon naunawaan ni Van na hindi basta-basta si Panamere kundi isang taong may napakalakas na mahika ng apoy. Bumababa si Panamere at binanggit na mauuna na siya upang ihanda ang depensa.
Dahil dito ay nagpasya rin ang maliit na si Van at ang iba pa na bumalik sa nayon, kaso sa sandaling iyon, tumayo muli ang dragon at nakalipad hanggang sa tuktok ng pader at napaisip si Van kung gaano pa katagal makakatagal ang halimaw na iyon. Biglang lumitaw si Sparda at naglalakad ng may kumpiyansa patungo sa dragon. Sumigaw si Van na umatras siya, ngunit hindi siya pinansin nito at dahil wala rin siyang balak umalis, pinakalma niya sila at nangakong bibigyan niya sila ng oras bago siya umalis. Hinarap niya ang mabangis na dragon at agad siyang nagtaas ng pader ng lupa at nagbagsak ng mga bato na dumurog sa halimaw. Ganoon lang kasimple at pagkatapos noon, umatras siya patungo kay Van at naglalakad pa rin ng may pagmalaki na bagay na ikinabahala nila. Subalit ipinaliwanag ni Sparda na masama sa kanyang mga buto ang pagtakbo, kaya ganoon siya kumilos at sinabi ni Van na siya na ang bahala kay Sparda at pinakiusapan si Van na mauna sa paghahanda ng depensa. Pumayag si Van at tumakbo patungo sa pasukan. Habang tumatakbo ay iniisip niya ang kalagayan ng lahat, dahil kung magpapatuloy ito ay agad na mapagod ang kanilang grupo at sa sandaling iyon, nag-abiso si Panamera mula sa pader na handa na ang linya ng depensa. Tinanong siya ni Van kung maaari na niyang singilin ang naunang pabor at ngumiti ang dalaga at pumayag. Tinatanong kung ano ang nais niya at sinabi ni Van na gusto niyang pigilan o itali ang dragon kapag malapit na ito sa pader, upang sabay-sabay nila itong atakihin gamit ang mga balista. Inamin ni Panamera na magandang plano iyon, kahit medyo nakakatawa na ang kanyang mahika ay gagamitin lamang upang pigilan ito at humingi ng paumanhin si Van at nangakong kapag natapos nila ang laban at napatay ang halimaw, bibigyan niya siya ng maraming karne ng dragon at doon ay tumawa si Panamera at pumayag. Tumayo muli ang dragon at sabik na si Panamera sa karne nito. Inihanda ni Van ang mga balista at sinabi na kahit natatakot sila ay huwag silang magpaputok hanggat hindi malinaw ang kanilang pakay, ngunit kailangan pa nila ng kaunting oras. Dumating si Nadi at ang kanyang grupo at humingi ng paumanhin sa kanilang pagkahuli. Tinanong ni Van kung tatlo lang ba silang lalaban, kaso iginiit ni Di na wala itong problema dahil may dala silang mga armas. Sumugod si Di gamit ang buong lakas pero hinarang ito ng dragon. Sinubukan nitong gumanti gamit ang isa pang kuko kaso sinasalag siya ng kanyang mga tauhan, gayunpaman ay napakalakas ng dragon at itinapon silang tatlo. Papalapit na ang halimaw nang muling takpan sila ni Sparda ng isa pang pader ng lupa. Nag-utos si Van na umatras sila at sinabi ni Panamera na malapit na ang dragon, kaya muli niyang inipon ang kanyang mahika. Isang malakas na pagsabog ng apoy ang sumiklab, at si Di at ang kanyang mga tauhan ay tumakbo palayo mula sa pagsabog upang mapanatili ang kanilang distansya. Ngunit ngayon nang makita nilang hindi gumagalaw ang dragon, inutusan ni Van ang lahat na sabay-sabay putukan ito gamit ang lahat ng balista at lahat ay napahinto ang hininga habang unti-unting nawawala ang alikabok, hindi pa tiyak kung patay na ba ang dragon. Ngunit si Di na may matinding tapang ay lumapit upang tingnan kung buhay pa ito. Nang makita niyang binuksan ng dragon ang mga mata nito, agad niya itong pinugutan ng ulo at tuluyang napaslang, napabuntong hininga si Van at inihayag na nanalo sila. Nagdiwang ang lahat at dumating ang mga babae upang tanungin kung ayos lang siya at kinumpirma ito ni Van, at tiniyak din kay Merez na ligtas si Aret at lumapit siya kay Van at pinuri ito sa mahusay na pamumuno at sa pagkatalo sa dragon. Sumagot si Van na muntik na silang matalo, ngunit alam din niyang maraming nayon ang mas mabilis sanang bumagsak sa ganitong sitwasyon. Binanggit ni Panamera na mayroon silang mga dakilang mandirigma tulad ni Sparda at Di. Idinagdag pa niya na si Di ay napugutan ang dragon sa isang hiwa lamang at dahil sa napakahuhusay nilang balista, isa silang nayon na dapat katatakutan. Talagang namangha siya dahil nabutas nila ang makakapal na kaliskis ng dragon, gayunpaman nais pa ni Van na mas pagandahin ang mga ito upang makapagpaputok ng hindi bababa sa 10 palaso ng sabay-sabay. Iminungkahi ni Panamera na magdaos sila ng isang seremonya para sa kanilang tagumpay. Sinabi niyang ang lalaking pinaka-nangingibabaw sa laban ay dapat bigyan ng titulong tagapuksa ng dragon, at ang lalaking iyon ay ang kabalyero na pumatay dito. Kalaunan ay inanunsyo ni Van ang tagumpay na ito sa buong nayon at sinabi nilang pararangalan ang mga naging dahilan ng kanilang panalo. Ang pinuno ng pamilya Cayenne at ang Viscountess sa Panamera Carla Cayenne ay nagbigay ng talumpati. Ipinahayag niya na ang dragon mula sa kagubatan ay karaniwang winawasak ang bawat nayon na madaanan nito at nagdudulot ng matinding pinsala sa mga kuta, ngunit ang nayong ito ay nakaligtas ng walang ni isang namatay, kaya't pararangalan niya ang mga bayani ng tagumpay na ito. Una ang lalaking pumugot sa ulo ng dragon sa isang hiwa at pangalawa,
si Esparta ang salamangkero na nagpahinto sa galaw ng dragon at panghuli ang ika-4 na anak ng pamilya Persio na si Van, na sa murang edad ay namuno at gumamit ng mahika na hindi pa kailanman nakita upang patatagin ang nayon sa napakaikling panahon, at siya rin ang namamahala sa labanan. Sa pagkarinig nito ay mas lalo pang nagdiwang ang lahat at malakas na nagpalakpakan at samantala, sa isip ni Panamera ikinwento niya na marami na siyang nakilalang iba't ibang tao, ngunit hindi niya inakalang may tao katulad ni Van. Ibinahagi niya ang kanyang kwento ay ipinanganak siya sa kabisera sa isang pamilyang may tradisyon ng pagiging kabalyero, nang matuto siya ng mahika at agad siyang ipinadala sa isang kondado na may pinakamahusay na kondisyon para sa pagsasanay. Doon siya nagsanay ng sobra ay halos mas pipiliin pa niya ang kamatayan, at maraming gabing hindi natutulog upang maging kapitana at sa huli, kinilala ang kanyang mga nagawa at naging komandante siya ng mga kabalyero ng kondado sa edad na 16. Matapos nito ay lumaban siya sa maraming digmaan at nagkamit ng maraming merit militar hanggang sa maging isang maharlika, dahil nasisiyahan ang kanyang kamahalan sa kanyang mga tagumpay pagkalipas ng 6 na taon ay ginawaran siya ng titulong Viscondisa ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Isang umaga sa kanyang pagiging maharlika, tinawag siya ng konde ng Ferdinand at sinabi na nais nitong ipakasal ang bunsong anak nito sa Panginoon ng isang malayong lupain at dito niya nakilala ang batang si Roth. Noong una ay kinwestiyon niya ang desisyon ng konde at tinanong kung hindi ba mas mabuting ipakilala ito sa isang taong walang mataas na titulo. Sumagot ang konde na depende iyon sa sitwasyon ngunit kung may mangyari man, siya lamang ang haharap sa isang bata at doon niya naunawaan ang sitwasyon, lumapit siya kay Aret at nagpakilala sila sa isa't isa. Nangako si Panamera na kung walang talento ang batang lalaki ay siya na ang bahala tumanggi sa kasunduan at dahil sa kanyang tapat na salita, sinabi ng bata na ayaw niyang umalis at hindi nauunawaan ang nangyayari, tinanong kung pinapaalis ba siya sa bahay. Pinakalma siya ni Panamera at ipinaliwanag na ang lahat ng kanyang kapatid ay nakatakda na ring ikasal, kaya karaniwan lamang ito at nang hindi pa rin ito kumbinsido ay hinaplos niya ang ulo ng bata at sinabi na sana ay maging mabuting tao ang kanyang mapapangasawa. Ngunit sa kanyang isipan ay inamin niyang hindi niya maiwasang makaramdam ng simpatiya sa bata, dahil nakikita niya ang sarili rito sapagkat siya rin ay nakaramdam ng takot ng mawalay sa kanyang mga magulang noon. Ngayon ay sa harap ng mga taga-nayon matapos ang kanilang tagumpay laban sa dragon, kinilala ni Panamera ang kabutihan ni Van at dahil dito, humakbang siya pasulong at nangakong magtatatag ng alyansa kasama ang buong nayon. Nagulat si Van sa narinig ngunit alam niyang kung mangyayari ito ay makikinabang sila sa maraming paraan, tinanong siya ni Panamera kung ano ang kanyang desisyon at kung tatanggapin ba niya ang alok na alyansa at kinilala ni Bina para sa isang tulad niya at sa kalagayan ng kanilang nayon. Isa itong pagkakataong hindi na mauulit kaya tinanggap niya ito ng walang pag-alinlangan. Sa panibagong araw ay tinalakay ni Van ang pag-unlad ng lungsod kasama si Esparta, iminungkahi nito na matapos ang pader ay unahin naman ang lungsod upang makakuha ng mga bagong residente at sa sandaling iyon, pumasok sina Tylee at Kin upang ipaalam na dumating na ang kumpanyang Mari para bilhin ang mga materyales ng dragon. Natuwa si Van dito at agad na nagplano na salubungin ang mga ito. Habang kasama na niya ang mga mangangalakal ay napansin niyang nagbubulungan ang mga ito, nagtaka siya at inisip kung magkano ang kikitain niya sa pagbebenta ng lahat ng iyon. Ang mga tao sa kanyang tabi ay naghinala na maaari siyang makatanggap ng hindi bababa sa 100 platinum na barya, sa kanyang pagkukwente at tinansya ng pinuno ang humigit kumulang 10,000 milyon na napakalaking pera. Dahil sa kanyang excitement at sa mga pribadong pag-uusap ng mga mangangalakal, lumapit siya upang tanungin kung ano ang nangyayari at agad namang nagsalita ang isa sa kanila at hiniling na ibenta sa kanila ang buong dragon, na tiniyak na ibibigay nila ang pinakamagandang presyo. Kaya tinanong ni Van kung ano ang kanilang alok subalit sinabi nilang magbabayad sila ng 60 platinum na barya at nang marinig ito, nadismaya si Van kaya nagpasya siyang tanungin sina Belly at Rango at syempre ay naging tapat ang magkapatid at sinabi nilang hindi ito makatarungan, at iginiit na ang kanilang mga materyales ay dekalidad. Naiinis ang mga mangangalakal at lumapit sa kanila at pinapayuhan silang sumunod na lamang, tumanggi ang magkapatid at sinabi na ang kanilang prinsipyo ay gumawa ng patas na pagtaya ng halaga, hindi na nakipag-usap ng maayos ang mangangalakal at nagbanta na ipapatanggal sila sa trabaho kung hindi sila makikinig. Narinig ni Van ang lahat mula sa kanyang kinatatayuan at gaya ng magkapatid, tumanggi rin siya kahit nalagay sa panganib ang kanilang trabaho at pagkaalis ng mga mangangalakal,
Lumapit si Van sa magkapatid at tinanong kung sigurado sila. Sumagot silang oo kaya't iminungkahi ni Van na magtatag sila ng sarili nilang kumpanya. Nagulat ang magkapatid at nilinaw na hindi ito madali dahil may 3 kondisyon upang makapagtatag ng kumpanya. Una ay magbayad ng bayad sa pagpaparehistro sa samahan ng mga mangangalakal. Ikalawa ay magkaroon ng pisikal na tindahan at panghuli ay magkaroon ng suporta ng isang maharlika at itinuring ni Van na napakadali ng unang dalawa, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin sa huli. Humingi siya ng tulong kay Panamera at inalok nito ang kanyang suporta, na ikinagulat ni Van ngunit tinanong niya kung sigurado ba siya dahil maaaring magdulot ito ng problema sa kanya, sumagot si Panamera na alam niya iyon. Pagkatapos ng lahat kung pipilitin siya ay mawawalan ng prestihiyo ang maharlikang pamilya, wala rin siyang lupain o mga kabalyero kaya't kung nais niyang umangat at kailangan niyang gumawa ng bagay na mapag-uusapan ng mga tao at sa pagkakataong ito, sasabihin niyang tinulungan niya ang 2 tapat na mangangalakal. Kaya iminungkahi ni Van na siya na lamang ang kumuha ng credit sa Dragon, ngunit sinabi ni Panamera na hindi maaari dahil sa huli ay malalaman din ng lahat na siya ang may kinalaman. Nang hina ang loob ni Van at inisip kung ano ang gagawin upang hindi na bumalik sa kanyang pamilya. Iminungkahi ni Panamera na kumuha siya ng titulo at magtatag ng sarili niyang angkan, hindi masyadong naunawaan ni Van ang kanyang ibig sabihin kaya't pinayuhan siya ni Panamera na ipahayag na siya ang tumalo sa Dragon. Tinanggihan ito ni Van dahil masyado itong magbibigay ng pansin sa kanya at tinanong siya ni Panamera kung may problema ba roon. Ipinapaalala niyang sa tagumpay na iyon ay makakakuha siya ng titulo, ngunit totoo ring maraming kaaway ang lumilitaw upang samantalahin iyon. Kaya kung may mga kaaway man siya dapat niyang paputukin ang kanyang mga balista ng walang pag-alinlangan, dahil sapat na ang 10 bangkay upang wala nang sumalungat sa kanya at sa puntong iyon, naisip lamang ni Van ang kakilakilabot na payo na ibinibigay sa kanya. Ngunit nagpalit siya ng paksa at sinabi na kung kukunin niya ang credit, mawawala ang pagkakataon ni Panamera na umangat at lalong nagalit ang dalaga. Wait, what? No starter gifts? How am I supposed to play? After killing this mob, I'll just uninstall it. Wait, the unmatched blade! Great! Now I can leave the starting village, heading straight to the Tagore Desert. This Ang dalaga, dahil iniisip niyang ang isang batang 8 taong gulang ay nag-aalala para sa kanya. Nauunawaan ni Van ang kanyang galit at sinabi pang mas inaalala niya ngayon ang sarili niyang kaligtasan, nakiusap na huwag siyang kainin at ngumiti si Panamera sa kanyang reaksyon at pinayuhan siyang kumalma, dahil hindi niya siya kakainin hanggang 5 taon pa at upang lumakas siya ay ibibigay niya rito ang credit sa Dragon at doon niya isinara ang pinto. Sobrang natakot si Van at sinasabi niyang tila 5 taon na lamang ang natitira sa kanyang buhay, depende na iyon kung paano titingnan kung nakakatawa ba o medyo nakakakilabot. Pero lumipat tayo ng usapan ay ibinalita ng ating bida ang magandang balita sa magkapatid. Sa sobrang saya ay nagyakapan sila, dahil nakuha na nila ang suporta ni Binibining Panamera dahil kumpleto na ang kailangan nila upang makapagtatag ng kumpanya. Tinanong nila si Van kung ibebenta ba nito sa kanila ang mga materyales ng Dragon, at agad naman itong tinanggap ni Van ng walang pag-atubili. Bukod pa roon ay nais ng magkapatid na suklian ang pabor sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng 130 platinum na barya, sa lahat ng kanilang napaghandaan ay plano nilang pumunta sa kabisera upang ibenta ang lahat, ngunit sa malas ay walang karwahe na panghakot sa lugar dahil kinuha na ng mga mangangalakal ng kumpanyang Mary ang mga ito kamakailan. Habang iniisip nila ang dahilan ay dumating si Panamera at sinabi na inaasahan ng mga iyon na babalik silang umiiyak, dahil kung hindi nila maipapadala ang mga materyales ay mapipilitan silang sumunod at nang marinig ito ay nanghina ang loob ng magkapatid, ngunit nariyan si Van na nagsabing gagawa siya ng bagong karwahe para sa kanila. Ang maliit nating si Van ang tunay na tagalutas ng problema subalit may isa pang suliranin, wala silang mga kabayo at dito muling pumasok ang dalagang blonde dahil pinayagan niya silang gamitin ang kanyang mga kabayong pandigma upang hilahin ang karwahe. At binigyang diin na dahil sanay ang mga ito nakakaiba ang kanilang tibay at bilis. Samantala ay makikita ang mga hindi tapat na mga ngalakal sa kanilang karwahe na pinagtatawanan sina Belle at Rango, sigurado silang nagsisisi na ang 2 ngunit sa isang iglap, nilampasan sila ni Panamera at ng magkapatid na parang wala lang. Nang mapansin ito ay napagtanto nilang kung kasama nila si Panamera. Makapagtatatag nga sila ng kumpanya na bagay na hindi nila gusto kaya't napasigaw na lamang sila sa galit,
Lumipat tayo ngayon sa kaharian ng Escuderia partikular sa bulwagan ng audiensiya sa kabisera, kung saan makikita ang ating blonde na si